Tuwing araw ng mga puso, isang mamamatay tao na kilala bilang Heart Eyes Killer ang nagiging bangungot ang pag-ibig, hinahabol ang mga magkasintahan at nagiiwan ng takot. Ngayong taon, patuloy ang pagdanak ng dugo at walang magkasintahan ang ligtas. Nagsisimula ang pelikula sa isang pagawaan ng alak sa Seattle, kung saan nag-e-enjoy ang magkasintahang sina Patrick at Adeline sa isang romantikong sandali. Habang lumilipas ang gabi, sinurpresa ni Patrick si Adeline ng isang proposal na hindi niya inaasahan. Sa sobrang saya, masaya niyang tinanggap, ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, nakatanggap si Patrick ng tawag mula sa kanyang photographer na si Nico, na nagsabing hindi niya nakuhanan ang proposal. Bagamat naiinis, determinado si Patrick na makuha ang perpektong kuha, kaya naghanda siyang ulitin ang sandali, sa kasamaang palad para kay Nico. Habang nag-aayos para sa kuha, siya ay brutal na sinaksak sa mukha ng isang nakamaskarang mamamatay tao na kilala bilang Heart Eyes. Hindi alam ang nangyayaring karahasan sa paligid, ipinagpatuloy ni na Patrick at Adeline ang kanilang proposal, hindi alam na ang kanilang pangarap na sandali ay magiging bangungot. Habang sinasagot ni Patrick ang tawag sa gitna ng pagdiriwang, umatake si Heart Eyes, pinapana siya sa ulo, si Adeline, natulala sa gulat, ay sumigaw sa takot bago tumakbo para sa kanyang buhay. Habang tumatakas, bahagya niyang naiwasan ang ilang pana ni Heart Eyes at nakahanap ng pansamantalang taguan, ngunit biglang may tawag na dumating sa kanyang telepono. Si Heart Eyes yun, sa takot, sumigaw siya sa kanya, hindi sinasadyang ibinunyag ang kanyang kinaroroonan. Sinamantala ng mamamatay tao ang pagkakataon, pinapana siya sa paa, nasugatan siya at bumagal ang kanyang pagtakas, desperado. Natamba si Adeline sa pasilidad kung saan nasaksihan niya si Heart Eyes na pinapatay ang isang gwardya. Patuloy siyang tumakbo, umaasang makahanap ng kaligtasan, ngunit nauubos ang kanyang swerte. Ang kanyang pagtatangkang magtago ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak nang matagpuan siya ni Heart Eyes at ikinulong sa isang malaking grape press machine na dinurog siya ng tuluyan. Ilang linggo ang lumipas, kumalat ang balita ng mga karumal-dumal na pagpatay ni Heart Eyes na nagbabala sa mga mamamayan na maging mapagmatsyag. Dati nang naghasik ng lagim ang mamamatay tao sa mga lungsod tulad ng Boston, na tina-target ang mga magkasintahan na nagdiriwang ng araw ng mga puso. Samantala, sa isang coffee shop malapit, kumuha ng kape ang ad designer na si Alay McCabe kasama ang kanyang katrabaho at matalik na kaibigan na si Monica. Habang paalis na sila, nakasalubong ni Ali ang isang kaakit-akit na estranghero na nagngangalang Jay Simmons. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap tungkol sa pagkakapareho ng kanilang in-order na kape, ngunit mabilis na naging awkward ang sitwasyon nang hindi sinasadyang magbanggaan sila ng ulo ng 2 beses. Lalong lumala ang sitwasyon nang hindi sinasadyang nagdugo ang ilong ni Jay dahil kay Ali, nahihiya sa kanyang pagkakamali, nagmamadali siyang umalis papuntang trabaho. Habang umaalis, narinig ni Jay ang ulat ng balita tungkol sa Heart Eyes Killer, kasama ang mahigpit na babala mula sa pulisya na pinapayuhan ang mga magkasintahan na manatili sa bahay sa araw ng mga puso. Pagbalik sa trabaho, tinawag ni Alay ang kanyang boss na si Crystal Kane dahil sa pag-pitch ng isang kontrobersyal na ad ng pabango na tampok ang mga kilalang trahedyang magkasintahan na sina Romeo at Juliet. Dahil sa patuloy na lagim na dulot ni Heart Eyes, ang timing ng ad ay itinuturing na hindi naangkop at napaka-insensitive. Upang ayusin ang PR disaster, ipinakilala ni Crystal si Jay, na lumalabas na bagong hire ng kumpanya, upang tumulong sa paglilinis ng gulo. Samantala, nananatiling alerto ang lungsod, dumating sina Detectives Zach Hobbs at Janine Shaw sa pagawaan ng alak upang imbestigahan ang brutal na pagpatay kina Patrick at Adeline. Habang sinusuri nila ang crime scene, natagpuan nila ang isang singsing sa kasal sa grape press machine kung saan kinitil ni Heart Eyes ang buhay ni Adeline. Nagsimulang maghinala si Shaw na ang mga pagpatay na ito ay higit pa sa mga random na karahasan, mukhang may baluktot na ritual na paraan ng pagpatay si Heart Eyes sa kanyang mga biktima. Pagbalik sa opisina, hinarap ni Ali si Crystal dahil sa paghamak sa kanya sa harap ng buong team. Pagkatapos, naglaan siya ng sandali upang linisin ang kanyang isipan, ngunit naabala siya ni Jay, na nag-anyaya sa kanya sa hapunan para sa mga layuning pangtrabaho lamang. Nag-aalangan sa simula, sa huli ay pumayag si Ali. Pagkatapos, dinala ni Monica si Ali sa pamimili para sa bagong damit, at habang kumakain ng hapunan, pinag-usapan nila ang ugali ni Ali na i-stalk ang kanyang ex-boyfriend online. Nakakahanap ito ng kakaiba si Monica, ngunit iginiit ni Ali na nagulat lang siya kung gaano kabilis naka-move on ang ex niya. Sinabi rin niya kay Monica ang tungkol sa kanyang nalalapit na hapunan kasama si Jay, na ikinatuwa ni Monica na itulak si Ali na magkaroon ng bagong hitsura para sa okasyon. Kinagabihan, dumating si Ali sa isang restaurant upang makipagkita kay Jay. Habang pumapasok siya, sinuri siya ng seguridad para sa mga armas, na nagpapakita na nag-iingat sila sakaling umatake si Heart Eyes. Dumating agad si Jay, at habang nag-uusap sila, ibinahagi niya ang kanyang paniniwala sa pag-ibig at ang kanyang pag-asa na makahanap ng tamang tao. Si Ali, gayunpaman, ay mapait at mapangot siya, nawasak pa rin ang puso dahil sa kanyang ex. Ang makita siya sa social media kasama ang kanyang bagong kasintahan ay lalo pang nagpahirap sa sitwasyon. Nagkaroon ng awkward na pag-uusap, na nagdulot ng tensyon na Iris sa gabi, naiinis, nagpa siya si Jay na umalis, napagtanto na baka naging masyado siyang matigas, hinabol siya ni Ali para humingi ng tawad. Sa isang biglaang desisyon, hinawakan niya ito at hinalikan habang nakita niya ang kanyang ex na si Colin at ang bagong kasintahan nito na si Shena.
Bago pumasok sina Colin at Shenna sa restaurant, nagkunwari si Ali na sila ni Jay ay nasa isang relasyon. Habang nag-uusap ang apat, binanggit ni Colin at Shenna na dapat ay nasa double date sila kasama sina Patrick at Adeline, na hindi alam ang kanilang malungkot na kapalaran. Samantala, mula sa malayo, pinapanood ni Heart Eyes ang bawat galaw nila. Pagkatapos ng hapunan, umuwi sina Ali at Jay, nag-share ng biyahe. Pagdating nila sa apartment ni Ali, napagtanto niyang nawawala ang kanyang mga susi, sinubukan ng driver na maging matulungin, hinihikayat si Jay na yayain si Ali, na tila nagbigay sa kanya ng motibasyon. Ngunit bago siya makagawa ng hakbang, nalaman niya ang tungkol sa nawawalang mga susi ni Ali at nag-alok na tumulong. Binasag ni Jay ang bintana para makapasok, ngunit nasugatan ang kanyang kamay sa proseso. Dahil sa pakiramdam ng responsibilidad, inanyayahan siya ni Ali sa kanyang apartment upang gamutin ang kanyang sugat. Habang nililinis at binabalutan ni Ali ang sugat ni Jay, nagiging personal ang kanilang usapan at ibinabahagi ni Ali ang kanyang nakaraan at kung bakit siya huminto sa pag-aaral. Unti-unting tumitindi ang tensyon sa pagitan nila, na humahantong sa isang maselang sandali. Gayunpaman, habang itinatago ni Ali ang ilan sa kanyang mga gamit sa kanyang aparador, biglang tumigil ang kanyang puso. Nasa loob na si Heart Eyes, nag-aabang sa dilim, biglang sumugod ang mamamatay tao sa kanya, ngunit mabilis na kumilos si Jay, sinubukang labanan ito. Halos masaksak ni Heart Eyes si Jay, ngunit binasag ni Ali ang isang lampara sa ulo ng mamamatay tao, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Nagmadali silang lumabas ng apartment at ikinandado ang pinto sa likod nila, ngunit hindi basta-basta sumusuko si Heart Eyes, sinaksak niya ang kanyang kutsilyo sa pinto bago ibaling ang atensyon sa driver sa labas, na brutal na pinatay. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Ali ang isang mahalagang bagay, tanging mga magkasintahan na desperadong iligtas ang kanilang sarili ang target ni Heart Eyes. Sumigaw siya na hindi talaga sila magkasama ni Jay at halos hindi nila kilala ang isa't isa, ngunit hindi naniniwala ang mamamatay tao. Tumakbo sina Ali at Jay, patungo sa isang parke. Akala nila'y nakatakas na sila, ngunit muling lumitaw si Heart Eyes at pinatulog si Jay. Si Ali, na ngayon ay nag-iisa, ay tumakbo patungo sa isang carousel, desperadong naghahanap ng ligtas na lugar, naabutan siya ng mamamatay tao, ngunit nagawa niyang sip-in ito, na nagbigay sa kanya ng sapat na oras. Habang siya'y papalayo, narinig ang tunog ng mga sirena sa hangin. Dumating na ang mga pulis, inanunsyo ni Detective Hobbs na nahuli na si Heart Eyes. Bagamat nakahinga ng maluwag, nanginginig pa rin si Ali nang matagpuan si Jay sa likod ng isang police car, ngunit nagkaroon ng nakakagulat na pangyayari ng si Hobbs at Shaw, na may parehong pangalan ng action duo mula sa pelikula ni The Rock, ay nagkamali sa pag-aakalang si Jay si Heart Eyes. Sinasabi nilang may ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa mga pagpatay, ngunit ayaw maniwala ni Ali. Sa istasyon ng pulis, iniinteroga si Jay, na inaakusahan ng pagpatay sa maraming magkasintahan. Naiinis at naiinis, iginiit ni Jay na siya'y inosente. Samantala, lumabas si Ali at nakilala si David, isang itgay na nakilala siya mula sa Bumble app. Hindi alam ang panganib na dinaanan niya, sinubukan ni David na manligaw sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito, sinasabing, hindi ito ang tamang oras. Hinahabol ako ng isang serial killer. Habang papalayo si David, sinabi niyang magdiwang na dahil nahuli na si Heart Eyes. Ngunit hindi kumbinsido si Ali, nang subukan niyang hanapin ang clerk ng istasyon para sa mga sagot, wala siyang nahanap. Habang lalong nag-aalala, kinuha niya ang isang flagpole ng Amerika, handa sa sarili sakaling ang tunay na salarin ay nariyan pa rin. Dumating sina Shaw at ang clerk ng istasyon habang hawak ni Ali ang flagpole para sa proteksyon. Kinuha ng clerk ito mula sa kanyang mga kamay, sinusubukang pakalmayan siya, habang nagsimula ng usapan si Shaw, ngunit bago pa man nila maproseso ang lahat, biglang namatay ang mga ilaw sa istasyon. Umalis si Shaw para tingnan ng power outage, iniwan si Ali kasama ang clerk, ilang sandali pa, isang nakakakilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa dilim. Muling umatake si Heart Eyes, pinatay ang clerk gamit ang mismong flagpole na hawak ni Ali kanina. Nagpanik si Ali at tumakbo, ngayon ay naging hunting ground ang istasyon, at mas masahol pa, tila walang hirap na nakakakita si Heart Eyes sa dilim. Nagmadali ang mga detective para harapin siya, ngunit wala silang laban, nawalan ng malay si Shaw, habang si Hobbs ay nagkaroon ng malagim na kapalaran. Sinaksak siya ni Heart Eyes gamit ang isang machete bago siya tuluyang pinatay. Nang bagsak na ang mga pulis, ibinaling ni Heart Eyes ang atensyon kay Jay, na nakatali pa rin sa interrogation room. Habang papalapit na ang mamamatay tao para umatake, dumating si Ali sa tamang oras para palayain si Jay mula sa kanyang mga pusos. Halos hindi sila nakalabas nang may paparating na sasakyan na mabilis na papunta kay Ali. Sinusubukang sagasaan siya, ngunit itinulak siya ni Jay palayo, iniligtas siya. Walang oras para huminga, tumakbo sila habang walang tigil na hinahabol sila ni Heart Eyes. Napunta sila sa isang parke na puno ng masayang magkasintahan, isang perpektong lugar para sa mamamatay tao. Bago pa man nila mawarningan ng iba, pinatay ni Heart Eyes ang isang binata sa kanyang daraanan, na nagdulot ng kaguluhan habang nagsimula ng sumigaw at magtakbuhan ang mga tao sa takot. Desperado para sa isang taguan, pumasok sina Ali at Jay sa isang nakaparadang van, ngunit natagpuan nila itong may laman na magkasintahan. Sa gitna ng isang maselang roleplay, inakala ng magkasintahan na sina Ali at Jay ay nakikisali lang, hindi alam ang tunay na panganib sa labas.
Habang lumalakas ang ingay ng magkasintahan, naakit nito si Heart Eyes, na walang awang pinatay sila sa pamamagitan ng pagpasok ng isang tire iron sa kanilang mga bibig. Napagtanto nilang hindi sila pwedeng patuloy na tumakbo, nagpasya sina Ali at Jay na lumaban, hindi titigil si Heart Eyes hanggat hindi sila patay, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi tapusin ang laban dito. Kinuha ang tire iron bilang sandata, hinarap nila ang nakamaskarang mamamatay tao, brutal ang laban, binugbog ni Ali ang ulo nito gamit ang isang propane tank, ngunit mabilis siyang sinakal ni Heart Eyes. Bago pa man siya masakal, sinaksak ni Jay ng machete sa dibdib ang mamamatay tao, sa wakas ay pinabagsak ito, habang humuhupa ang adrenaline, lubos na nabigla si Ali at nagsuka sa bangkay ni Heart Eyes. Hindi makayanan ng tanawin ng dugo sa kanyang katawan, nag-atubili si Jay, pagkatapos ay hinubad ang maskara ng mamamatay tao, na nagbunyag ng isang random na lalaking nagngangalang Eli. Walang koneksyon, walang mas malalim na motibo, isang baliw na mamamatay tao lang, ilang sandali pa, dumating ang mga mediko para gamutin sina Ali at Jay bago maghiwalay. Ibinigay ni Jay kay Ali ang kanyang numero sakaling gusto niyang makipag-usap. Samantala, si Sho, na muling nagkamalay, ay nag-alok kay Jay ng sakay papuntang paliparan dahil may kasal ng kaibigan siyang dadaluhan. Pag-uwi ni Ali, may kakaibang pakiramdam, kinagabihan, tinawagan niya ang kaibigang si Monica at inamin na pinagsisisihan niyang hindi siya gumawa ng hakbang kay Jay. Nagsisimula na siyang magkaroon ng tunay na damdamin para sa kanya, hinimok siya ni Monica na habulin ito bago mahuli ang lahat. Motibado, nagmamadaling pumunta si Ali sa paliparan, tinatawag ang pangalan ni Jay habang hinahanap siya, ngunit wala siya kahit saan. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero, nag-atubili siya, pagkatapos ay sinagot, isang nakakatakot na boses ang nagsalita sa kabilang linya. Si Heart Eyes ito, buhay pa siya, at hawak niya si Jay, kung gusto mo siyang bumalik, hamon ng boses, magkita tayo sa kapilya, kung hindi ay mamamatay si Jay. Dumating si Ali sa kapilya at nakita si Jay kasama si Heart Eyes, sa nakakagulat na twist, siya ay si David, ang it guy. At hindi siya nag-iisa, ang kanyang kasosyo ay walang iba kundi si Detective Sho. Sila ay isang baluktot na magkasintahan na nakakakuha ng kasiyahan sa pangangaso at pagpatay sa mga magkasintahan. Habang si Eli ay isang gustong maging mamamatay tao na nagtatangkang sumali, pinilit ni David si Ali na gumawa ng imposibleng pumili, patayin ang sarili o si Jay. Ngunit nilinlang sila ni Ali, binaril ang balikat ni Jay para tamaan si Sho, galit na galit, sumugod si David sa kanila, ngunit panyana ni Jay ang kanyang mata, na nagpadapa sa kanya sa apoy. Samantala, hinarap ni Ali si Sho, sinaksak siya ng metal na straw bago siya tapusin sa pamamagitan ng pagtagos sa kanya sa Sword of Street. Valentine na estatwa, gumawa ng huling pagtatangka si David, ngunit tinapos siya ni Jay ng isa pang pana, isang taon ang lumipas, hindi lang buhay sina Ali at Jay, sila ay umuunlad. Ang kanilang kampanya ay isang malaking tagumpay, at sila ngayon ay magkasintahan, bumalik sila sa parehong drive-in kung saan minsan silang nakipaglaban para sa kanilang buhay. Iminungkahi ni Jay na magsama na sila, ngunit mas pinalawig ito ni Ali, nag-propose siya, sumagot ng oo si Jay, at naghalikan sila. Habang tumatakbo ang credits, nakatanggap si Ali ng misteryosong tawag sa telepono, nag-atubili siyang sagutin, ngunit kaibigan lang ito na inupahan para kumuha ng mga larawan ng proposal. Habang nagsisimula na siyang mag-relax, biglang naputol ang tawag, na nag-iwan ng nakakakilabot na katahimikan.